Tila! Where are you? Show yourself, Tila! Huli ka, Balbon! Ano na naman kailangan mo kay Tila? Manggugulo ko na naman dito, Beastman. He-Man, ako hindi gulo. Ako hanap Tila, only. Bakit mo siya hinahanap? Uy, Beastman, kamusta na? Tila! Ano, okay ba dun sa parlor na sinabi ko sa'yo? Oo, ako happy, super, parlor. Sila galing, ayos, aking balbas. Oh, sabi ko naman sa'yo recommended ko talaga yung parlor na yun. Tamo ko, ang ganda talaga ng hairdo ko ngayon. Beastman, friend, Tila. Kulang ano man yun, Beastman, basta ikaw. High five! Ha ha ha, Beastman, happy. Bait talaga ni Beastman. And here's a toy that we're going to review for today. This is the Masterverse, Masters of the Universe Revelation Beastman. And as you can see here, may malaking window. Nakita na natin agad si Beastman sa loob. And at the back, may magandang artwork ni Beastman with his bio and yung iba pang lineup na pwede natin makuha from this line. At the side, artwork ulit ni Beastman. On the other side, Beastman, Savage Henchman. And on top, Masterverse, and at the bottom, barcode and stuff. Pag na-unbox natin dito si Beastman, check muna natin yung mga accessories na included sa kanya. First is, nandito yung kanyang dalawang alt hand na close fist. Ang maganda dito is even yung mga finger nails niya talagang naka-paint. Kasi mas umaangat talaga yung details pag mas madaming painted details. Meron pa siyang another set dito which is yung kanyang weapon wielding na kamay. Yan o, naka-paint din lahat ng mga fingers niya. Tapos may mga, mapapansin nyo, may mga fur pa rin siya sa kanyang mga kamay. Tulad dito sa kanyang open palm. Ang ganda. Mabalahibo talaga. Kasi syempre si Beastman nga siya. Yung isa pa niya accessories dito, yung kanyang weapon, which is yung kanyang whip. Ang pinaka-itsura niyan, ganyan. Even yung hawakan niya. Maganda rin naman yung pagkaka-design. Ang medyo downside for me sa weapon na to is talagang simpleng tali lang yung nilagay dito sa whip niya. Wala nang any design or anything na dito sa dulo para pampabigat din ng konti. Or much better na ginawa na lang nila tong parang wired para at least pag pinosing natin siya, included yung weapon niya na to pag sa pictorial na, di ba? Maganda na nai-articulate din natin to rather than bumabagsak lang siya ng ganyan. Moving right along, dito na tayo sa ating main figure na si Beastman. Check muna natin yung pinaka overall details niya. Yan, yung paint niya sa face, which is good. Medyo sleepy head lang siya, Beastman. And nakadikit yung tenga niya mismo doon sa head niya. Sana nakaangat pa ng konti yung ears niya dyan. Pero, yan na, may mga battle scars pa siya dyan. Ang ganda nung sa skirt niya. Ang ganda yung pagkaka-blue. Although, hard plastic yung pinaka-skirt niya dito. Pa side, may mga balahibo pa siya dyan. Even dito sa likod ng paa niya, may balahibo pa rin siya dyan. Nice! Covered talaga siya ng fur all over his body. And yung tayo niya, no, hindi siya talaga nakaka-straight. Medyo Cubanes siya. So, para sa kanyang articulation, yung head niya naro-rotate yan 360. May konting look up siya na ganyan kahit na medyo Cuba siya. And look down, halos wala kasi umaharang yung mga beard niya dito. Medyo matigas yung rubber. Para sa kanyang Creed moment, meron naman siyang Creed moment. May arms wide open siyang ganyan. And of course, naro-rotate yan 360. Same sa kanyang bicep na may rotation. Yung kanyang elbow bent, double jointed, which is good, fully bent. And then yung kanyang kamay, naro-rotate yan 360. May up ng ganyan. And may down din na ganyan. Ab crunch, meron siyang ab crunch dyan kahit na medyo kuba siya. And then may konting swivel din siya dyan. Sa waist niya, naro-rotate naman yan 360. Para sa kanyang Van Damme split, hindi siya gaanong split pero pwede na, goods na rin. And yung kanyang high kick, hanggang ganyan. Yung back kick niya halos wala. Pero dito sa thigh part, naro-rotate yan 360. And yung kanyang knee bent, double jointed din, which is good. Although humaharang itong parang balahibo niya dyan na plastic. Since matigas yun, hindi mo gaano na rin makakuha yung full bend ng knees niya. Sa baba ng knees, naro-rotate yan. And then, sa paa niya, may up na ganyan and down na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. Para sa weapon ni Beastman, madali lang naman yan. Papahawak lang naman natin yan sa kanyang malaking kamay. Yan.
And then, there you go. Yan na. Ito lang naman yung pinaka-weapon niya. Gi-isa lang. Yun nga sayang no? Kung wired sana to, mai-articulate pa sana natin ng mas maayos. Tali lang talaga, kaya bumabagsak lang. Ang maganda dito sa weapon niya na to, meron siyang lagayan nito dito sa side niya. Yan. So, itong parang pinaka-hook niya. Diyan mo ilalagay yan. Yan. So, pwede niyang ilagay dyan yung weapon niya kung medyo mabait siya sa araw na yon. Hindi niya gagamitin yung weapon niya. Pero yan ang pinaka-overall look niya. Para sa height dito ni Beastman, although medyo nakaslouch siya ng konti, nasa 7 inches pa rin naman siya. Ang maganda niya, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure ng Masterverse tulad ng ating Wave 1, Skeletor. Isa pa sa Wave 1 ng ating Masterverse, He-Man. And yung kasama niya sa Wave 2 na si Spycore. From Wave 2 din na si Man-at-Arms. Wave 2 Deluxe na si Faker. And Wave 2 din na si Tila 2.0. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this Masterverse Wave 2 Beastman, ang price range niya in SRP is 1,800 pesos. Pero since nasa Butaw Wave tayo, ang dami talaga nilang stocks, the point na talagang bumababa na yung prices ng mga figures natin. Kaya ako kahit papaano nakabili tayo ng madami-dami pa na Beastman dahil from their SRP price halos pwede mo na silang mabili for as low as 500 up to 350 pesos. But again, depende yan kung saang specific market kayo makukuha ng copy ninyo or makakakuha din kayo ng naka-super sale na. There you have it now guys. Ito na ang ating Masterverse, Masters of the Universe Revelation Beastman. What do you think of these Beastmen? Is they go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, isa to sa pinaka-okay na Beastman na nilabas from this line. Kasi alam ko, iba pang version to na Beastman. But ito yung pinaka-first na nilabas from this Masterverse line. And surprisingly, okay naman. Kahit na medyo nabitin ako sa face niya na parati lang nakaganyan yung expression. I hope na nag-include din sila ng alt head niya na parang at least naka-close yung mouth niya or mas naka-wide open pa yung mouth rather than naka ganyan lang siya. Overall, maganda ang pagkaka-execute dito kay Beastman. Maganda, nilagyan din nila ng holder dyan, ng weapon niya kahit papano. And just in case lang na talagang nagko-collect kayo ng Masterverse or specifically Beastman, ang ganda talaga kung mag-army building kayo ng figure na ito.